Mga kwento ni Fermo. Ang kwentong ito ay malayang inihayag ng ating tagabahagi. Natawagin na lamang natin sa pangalang Joseph. Dekada 80, Poblasyon Bindoy. Masayang naglalaro si Eric at Tado sa maliit na sapa sa naturang lugar. Dapit hapon at nagtatampisaw ang dalawa sa kakahabol sa nagpupulasang mga hito nun. Ito ang nakagawian ng magkaibigan sa tuwing walang klase. Umaabot pa sa punto na ginagabi ang dalawa. Hindi naman nag-aalala ang mga magulang nila dahil ang sapang yon ay nasa malapit lamang sa kanila. Magkapit-bahay si Eric at Tado. Magkababata, magkasundong magkasundo, na kung titingnan na higit pa sa magkapatid. Si Eric ay 11 habang si Tado naman ay 12. Maging ang mga magulang nila ay magkakasundo din. Bagamat puro pilyo ang dalawa pero hindi ito yung tipo ng mga batang pikunin. Katunayan ay batuhan lamang sila ng pangungutya sa isa't isa. Mapapersonal man o hindi ay walang nagagalit sa kanila. Kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isip. Kung hindi naghuhuli ng hito ay minsan gumagalas sa ibabaw pa ng parte ng sapa. May bahaging malalim kasi doon. Lampas tao ang tubig. Doon naliligo ang dalawa. Hindi man lang alintana na ang tubig na yon. Napakadumi. Buhat ng doon tumatagas ang dumi ng baboy. May kanal kasi doon at kanal ito ng babuyan. Ayon naman kay Eric ay hindi naman umano mabaho yon. Nakakatuwa pa umano dahil kapag nilulundagan nila ang tubig ay sumasabog ang maitim na putik sa ilalim na siya namang iniisip ng dalawa. Nakapagyarihan nila. Yak! Yun naman talaga ang kabataan noon, di ba? Laro na halong mahika. Pero likha lamang ng isip. Marahil nakaka-relate ang karamihan sa mga nakikinig. Rick, punta tayo kila Edward. Manghuli tayo ng pagong. Wika ni Tado isang araw. Sa puntong yun ay kakatapos pa lamang nilang maligo sa sapa. Sumang-ayon naman kaagad umano si Eric nun. Maraming pagong sa lugar ng kaklase nilang si Edgar. Putikan kasi ang lugar at pinamumugaran talaga ng mga pagong. Katanghalian noon at ang sabi ni Eric, magmadali na sila. Baka kasi mapagalitan pa sila ng kanilang mga magulang. Mabuti sana kung malapit lamang yun pero maliban sa malayo ito, hindi pa din sila nakakapananghalian. Gaya ng sabi ko ay medyo may kalayuan ng lugar nila Edward. Malapit ito sa palayan. Napakahirap pasukin. Napapalibutan ng mga kawayan at kinakailangan nilang sumuong sa ilalim nun. Doon kasi sa ilalim ng kawayan ng putikan. Maliban pa sa mga kawayang nakapalibot ay may mga bagakay din. Ang unahan nito ay dam. Ang dam na sumusuplay ng tubig sa taniman ng palay. Sa naaalala ni Eric, mga 2:00 na sila ng hapon nakarating. Medyo makulimlim ng hapong yon. Parang uulan. Hindi nila maiwasang mangilabot gawa ng yung postura ng paligid ay parang tirahan ng mga ahas. Samantalang si Tado naman ay napakakampante. Nauna pa itong gumapang sa ilalim ng kawayan. Sumunod naman si Eric at tinitigan niya lang si Tado kung saan tutungo habang gumagapang nun. Napakabaho ng putik doon. Halos gasiko pa ang lalim. Ayon kay Eric ay yung gapang ay hindi na literal na gapang umano. Pero para bang lumalangoy ka talaga sa putik. Habang nangyayari yun ay panay ka pa naman ni Eric sa ilalim ng putik na ito. Nakalubog kasi ang mga pagong. Si Tado, ang bilis umanong nakalayo sa kanya.
Natatakot naman si Eric noon kung kaya binilisan niya na lamang din ang paggapang. Hanggang sa may nahagip ang kanyang mga mata. Sa paanan ng kawayan, meron siyang nakita o naaninag na butas noon. Halata na dito na isa itong pugad ng pagong. Kung kaya tumigil si Eric. Sinilip niya ang butas hanggang sa kumunot ang kanyang mukha dahil napakamaliwanag sa ilalim. Siniguro niya muna ito. Baka kasi may ibang butas lang na naging sanhi kung bakit may liwanag, di ba? Pero wala daw. Napakakapal na mga ugat ng kawayan. Maliban pa dyan, tambak din ng mga damo. Dahan-dahan pa siyang lumapit hanggang sa parang nagpapatay sindi ang ilaw. Nung tuluyan na itong nasa butas, bigla na lamang nagdilim ang ilalim nun. Nawala ang liwanag. May pagtataka man pero wala pa sa isip ni Eric ang kakaibang bagay noon. Ang butas na yon ay kasya ang manipis na katawan niya. Kung kaya naman sinuong niya yon. Napakalamig umano sa loob. Hanggang sa masagad niya ang kanyang katawan at hindi na siya makaambante pa. Pasikip kasi ng pasikip ang lugar. Kung kaya naman kinapakapa niya ang ilalim nun. Hanggang sa may nahawakan siyang bilog na bagay. Dalawa ito. Mabilis na pumasok sa isip niya na baka itlog ng pagong yon. Kinuha niya yon. Paglabas niya doon sa butas ay saka pa lamang niya tiningnan. Kumpirmado. Itlog nga ng pagong ito. Pero ang nakapagtataka ay kung bakit kulay itim at parang buhay na bato ang isa nun. Maliban pa dyan ay perpektong bilog ito. Itatapon pa niya sana pero naisip niyang dalhin na lamang. Gawa ng parang holen yon. Hindi niya naman sinabi kay Tado ang nakuha. Nakikita niya ang kaibigan na naroroon na ito sa may gabihan. May hawak ng tangkay ng kawayan at tinutusok-tusok ang putik nun. May bitbit na rin si Tado na isang malaking pagong. Dali-dali niyang pinuntahan ng kaibigan. Tumabi siya dito. Pero bigla namang tumalon si Tado na para bang nagulat. Pinagtawanan nito ni Eric. Yung mukha kasi nito ay sindak na sindak. Wari ba'y nakakita ng sobrang nakakatakot. Yung mga mata, napakalikot. Kung saan-saan tumitingin. Nagtaka naman noon si Eric. Baka kasi may nakitang nakakatakot si Tado. Kung kaya ginala niya ang paningin sa paligid nun. Hanggang sa... Rick? Eric! Sambit ni Tado. Sinagot naman ito ni Eric. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Bigla na lamang umiyak si Tado. Ang sabi, wag umano siyang tatakutin sa ganung lugar. Nagtanong pa ito kung nasaan siya at kumunot ang mukha ni Eric noon. Paano umanong nagtatanong ang kaibigan na nasaan siya samantalang magkaharap lang naman silang dalawa. Sabi pa ni Eric, baka umano siya ang tinatakot at hindi siya ang nananakot noon. Pero habang nagsasalita si Eric ay umaatras naman ng umaatras si Tado. Humagalpak ng tawa si Eric ng mga sandaling yon. Nababaliw na ang kanyang kaibigan. Sinubukan pa niyang batuhin ng putik ito pero bigla na lamang kumaripas ng takbo. Nabitawan pa nito ang nahuling pagong nun. Nang makarating na ito sa ilalim ng kawayan, para umano itong bayawak na gumapang sa sobrang bilis. Sumunod naman si Eric gawa ng wala siyang ka-idea kung ano ang nangyayari sa kaibigan. Akala niya ay aantayin siya nito sa labasan pero dumiretso lamang ng takbo nang makalabas yon. Hindi na lumingon pa. Huminto saglit si Eric at inisip niyang ano kayang dahilan kung bakit natatakot si Tado.
Alam niya kasi sa sarili na siya lang ang duwag sa kanilang dalawa. Itong si Tado ay likas na matapang. Hindi natatakot sa dilim ayon pa kay Eric. Hanggang sa nag-ugas siya ng kamay. At dito umano nagulat si Eric. Paano ba naman kasi hindi niya makita ang kanyang kamay nang maalis ang putik nun? As in, wala talaga at tumatagos lamang ang kanyang paningin. Tinanaw niya ang kanyang mga paa. Ang kalahati ay may putik, pero ang nahugasan ng tubig, blanko. Nakikita pa niya ang refleksyon niya sa tubig. Wala ang kanyang ulo. Maging ang damit ay wala rin. Ang mga bahagi lamang sa katawan na may putik ay yun lamang ang nakikita niya. Dahil dito ay kumaripas ng takbo si Eric pauwi nun. Nang makarating pa sa bahay, ay nakita niya si Tado na kinakausap ng tatay ni Eric. Ang sabi ni Tado ay nawawala umano ito. Naririnig niya ang boses pero hindi niya nakikita. Sa puntong yon ay alam na ni Eric kung bakit, dahil nawawala nga ang kanyang sarili. Dumiretso naman ito sa banyo at doon naghubad ang suot na damit. Lalong nagulat si Eric. Dahil pagkahubad niya, ay doon lamang niya nakita ang kanyang katawan. Binalot ng pagtataka ang bata. Tumatakbo sa kanyang isip kung anong dahilan. Hanggang sa naalala niya ang itlog na dala niya na nasa bulsa ng salawal. Kinuha niya ang mga ito at doon. Ganoon na lamang ang muling pagkagulat niya dahil yung isa sa mga itlog na yon nagpapatay sindi na para bang isang ilaw. Yun bang parang sumasabay sa tibok ng puso. Hindi niya pa alam kung ito ba ang dahilan pero malakas ang kutob niya. Napangisip pa nga si Eric pagkatapos noon dahil totoo pala ang mga mahika. Na noon ay likang isip lamang niya. Binalot niya ng tela ang dalawang itlog. Alam niyang ang isa lamang ang may kakaiba dito pero sabay niya itong iningatan. Nang makalabas sa banyo ay nakita niyang may bitbit na patpat ang kanyang tatay at patungo ito sa sapa noon. Tinawag niya naman ito at paglingon nito ay waribay nagtataka pa. Hindi alam ni Eric na nasa bukana pala ng hagdan noon si Tado. Nakatulala ito habang nakatitig sa kanya. Ang sabi pa, papanong nasa banyo na umano si Eric samantalang alam niya naman sa sarili na iniwan niya ito sa lugar. Nag-isip ng maidadahilan si Eric. Kapag sinabi niya ang totoo, tiyak hindi siya paniniwalaan. Kaya naman siniraan niya ang kaibigan. Ang sabi ni Eric ay panay umano tawag sa kanya ni Tado. Tapos nasa ilalim pa siya ng kawayanan. Pero tumakbo na lamang umano ito bigla at dahil natakot si Eric, kaagad din siyang sumunod. Dumiretso siya sa banyo dahil alam niyang pagagalitan siya ng tatay Jason kapag nakita siyang madumi nun. Yan ang napapala nyo. Sabi nang maglalayo eh. Ubabot pa talaga kayo sa baba ng sementeryo. Ano na? Di na engkanto na kayo. Baka pinaglaruan ka Tado ha. Bali-balita pa naman ang lugar na pinuntahan niyo, maraming mga kababalaghan doon. Bungad ng ama ni Eric. Pasalamat na lamang si Eric noon na hindi siya pinalo ng patpat. Alam niya sa sarili na naging maluwag ang nararamdaman ng tatay niya nang masilayan siyang nakauwi na pala. Yung lugar na pinuntahan nila, ilang distansya ay sementeryo na. Bali silangang bandang sementeryo. Hindi kinakausap ni Tado si Eric. Waribay banas na banas ito sa kanya. Umuwi ng bahay nang hindi man lamang nagpaalam at nag-iwan pa ng titig na animoy. Gusto siyang suntukin nun. Natawa-tawa na lamang sa sarili noon si Eric. Alam niya sa sarili na maaaring iniisip ni Tado na pinagkakatuan niya ito. Pero lingid sa kalaman ng kaibigan na totoo pala talagang nawawala si Eric noon.
Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng mahabang diskusyon ng kanyang mga magulang patungkol sa nangyari sa kanila, nagtungo si Eric sa kanyang silid. Bali yung bahay nila ay 2 palapag, pero ang silong lagay ng mga manok. Bali may tarangkahan lamang doon na gawa sa patpat. Breeding area na ang buong silong nila. Naiinis pa nga noon si Eric dahil maraming bunhok ang kanilang bahay. Dulot ito ng mga manok sa ilalim. Ewan ko kung ano itong bunhok sa Tagalog pero kuto to ng manok na sobrang liliit talaga. Habang nasa silid ay binuklat ni Eric ang tela na pinaglagyan ng itlog. Hindi na ito nagliliwanag. Yung isa naman, tipikal at talagang itlog lamang yon. Hinawakan ni Eric ang itim at pinakiramdaman niya ang sarili kung nawawala ba siya. Pero hindi nun. Kaya naman nagtaka si Eric. Inisip niya kung bakit hindi gumagana. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na lamang itong nagliwanag at doon pa lamang naglaho itong si Eric nun. Napagtanto ng bata na baka kapag nagliliwanag ang bagay na yon, doon pa lamang siya nawawala. Ang daming naglalarong katanungan sa isip ni Eric. Sumasabay din dyan ang kalokohang gagamitin niya ang bagay na yon bilang panakot. Muli niyang ibinalot sa tela at nilagay niya ito sa kanyang bag. Kinabukasan, klase na. Nagbalik naman na sa ulirat daw si Tado na para silang dumaan sa tampuhan at nagkabatinon. Pero tinanong siya nito habang naglalakad patungo sa eskwelahan. Ang sabi ni Tado, totoo umano at hindi siya namamalikmata. Nakita niya ang pag-alog ng putik. Inaasahan na niya noon na si Eric na ang kanyang katabi pero nang masipat niyang tapak lamang sa putik ang kanyang nasilayan, doon na ito natakot. Alam niya din na yung boses na naririnig niya kay Eric, doon din mismo sa kanyang harapan. Katunayan, nung tumatakbo siya palabas ng lugar, nakikita niya ang pagtatampisaw ng putik sa likuran niya. Halatang may sumusunod sa kanya na hindi niya nakikita noon. Kung hindi ikaw yun, Eric, sino yun? Tsaka paano ka nakarating dun sa banyo? Hindi ako bulag, no? Di lang kita makita. Alam kong may dinudukot ka dun sa butas pero bigla ka nalang nawala. Wika ni Tado. Umiling si Eric at nagkibit balikat. Sinabi niya na baka dahil yon sa nalipasan sila ng gutom. Ito daw kasi ang sabi ng Tatay Jason kagabi. Kung hindi na engkanto marahil dulot ng pagkagutom yon. Hindi na nagsalita pa si Tado. Dala ni Eric ang 2 itlog. Gusto niyang ipakita sa kaibigan pero nag-aalangan siya. Wala din namang saysay umano yon. At kung ipapaliwanag niya, tiyak na 100% hindi maniniwala si Tado nun. Kapwa sila grade 5 pero nasa magkakaibang section nga lang. Si Tado, kung hindi nagkakamali si Eric ay nasa section 2. Si Eric naman ay section 1. Hindi naman sa pagmamalabis pero lahat ng may matataas na marka nasa section 1 nun. Pero sa kabila ng lahat ay hindi ito hadlang para hindi sila maging malapit ni Tado. Sa katunayan sa tuwing recess ay magkakasama ang dalawa. Tapos kung uwian na, sasaglit pa sila sa grandstand para manguha ng malalaking salagubang. Yung salagubang na tinawag na bakokang. Nasa sulok-sulok lamang ito ng grandstand. Ang iba'y nasa bubungan at nakasuksok sa kahoy. Nagkikwentuhan pa ang dalawa patungkol sa nangyari kahapon dahil ang grandstand na yon katapat lamang ng sementeryo, kung saan doon sa baba matatagpuan ang pinuntahan nilang lugar. Sabi pa ni Eric, sasaglit sila at doon na lamang sila dadaan patungong bahay. Kaso ay umiling si Tado at sinabing natatakot na siya umano. Hanggang sa maya-maya pa, may napansin silang mga tao sa waiting shed.
Bandan unahan lamang ito ng grandstand. Nasisilungan ito ng malaking puno ng kaimito. Nagtataka ang dalawa noon kung bakit nag-iiyakan ng mga tao. Dala ng kuryosidad, lumapit naman silang dalawa. 4 na tao ang mga ito. 3 lalaki na sakto na sa edad at 1 babae. Yung isang lalaki ay nakasandal sa upuan ng waiting shed. Napatakip ng bibig si Eric. At sa maniwala man kayo o sa hindi, putol ang 2 paa nung lalaking yon. Nanlilimahid ito sa langis na para bang puputok sa maga ang sugat ng paa niya. Ang sugat pa ay nilalangaw at may mga uod na lumalangoy-langoy. Si Tado ay biglang nasuka. Si Eric ay tiniis niya ang nakikita. Hindi naman sila sinisita ng mga tao. Nagtanong si Eric kung anong nangyari. Ang sabi ng lalaki, kalamayo daw. Nga pala, yung kalamayo, ito yung sugat na hindi gumagaling dulot ng mataas na sugar sa katawan. Kumbaga sa atin ay kilala ito bilang tawag na diabetes. Pero ang sabi naman ng isang babae ay hindi umano kalamayo yon kung hindi barang. Nagtanong naman si Eric kung ano ang barang. Binigyan umano ng sakit na walang lunas. Makikita namang dahil kahit buhay pa ito ay parang inuuod na ang katawan. Inangat pa nito ang kumot na nakabalot sa bewang noong lalaki na putol ang 2 paa. Naninilaw ang bewang at malaki ang tiyan. Patpati ng lalaking yun pero malaki ang tiyan niya. Hindi alam ni Eric kung bakit bigla na lamang siyang nagkaroon ng interes na tingnan ng nakuha niyang itlog. Pakiwari niya sa sarili. May kakaiba siyang nararamdaman. Ayon kay Eric, biglaan na lamang umano yon. Nagtayuan ang kanyang balahibo sa katawan at may tila nag-uudyok sa kanya kung kaya naman kumabig sa tabi ng puno ng kaimito si Eric para magtago. Sabi niya kay Tado ay naiihi lamang siya nun. Sinilip niya sa bag ang mga bagay na nakuha niya. Gulat na gulat si Eric dahil iba ang kulay ng bilog. Diba, dapat itim yon. Pero noong mga panahon na yon ay para na itong maliit na bumbilya. Hindi na rin nagliliwanag kung hindi makinang lamang na kulay puti. Literal na parang holin na purong puti at bahagya pa itong lumiit. Hindi na magkapareha ang laki doon sa isa. Kinuha naman yun ni Eric pero ng mga sandaling yon ay maigi niyang tinitigan ang kanyang kamay. Baka kasi bigla na lamang siyang maglaho pero hindi yon. Hindi naglaho si Eric maliban na lamang sa kakaibang init ng bagay na yon. Sobrang init at ramdam niya ito pero hindi siya napapaso. Nilipat niya sa bulsa ito at muling bumalik doon sa waiting shed. Naguguluhan si Eric. Dapat ay umuwi na sila dahil malapit ng maggabi pero ng mga sandaling yon, tila ba nawiwili pa siyang manatili sa lugar. Hindi maalis ang kanyang tingin doon sa lalaking putol ang paa. Lumapit pa siya dito. Tara na. Ano bang ginawa mo dyan, Eric? Oh, lalapit pa. Hoy, huwag mong lapitan. Sita ni Tado. Maging si Eric ay hindi alam sa sarili na lumalapit na siya doon sa sugatan. Yung mga kasama nito, natahimik. Nakatitig sila kay Eric, dala ang matinding pagtataka. Napatanong si Eric sa sarili kung ano ang ginagawa niya. Sir Seth, ako man na nagbabahagi ng kwento ay hindi ako makapaniwala. Pero ito ay batay sa isinasalaysay sa akin ni Eric man. May bumulong umano bigla sa kanya. Kagad siyang nagpalinga-linga at hinala niya kasi ay yung mga kasama ng sugatan ang nagsalita. Kaso wala. Lahat ay nakatitig lamang. Maging si Tado ay nanlalaki ang mga mata habang nakamasid sa kanya noon.
Balisang-balisa at tuliro. Ang narinig niyang boses ay boses ng babae. Tapos ay parang nasa likuran niya lamang ito. Dama niya pa umano ang hininga pero wala siyang nakikitang ibang katabi maliban na lamang sa mga taong naroroon. Ang sabi ng tinig ay hawakan umano ang sugatan. Detalyado yon base din sa dialekto na nakasanayan sa lugar ng Bindoy. Dapat din umanong natakot si Eric noon. Pagkatapos ng bulong na yon ay dapat ikakagulat niya pero hindi niya umano alintana ito. Na para bang matagal nang may bumubulong sa kanya. Paulit-ulit ang bulong na hawakan ng sugatan. Tapos ay may pahabol pa itong hindi na aabot ng gabi ang buhay ng tao. Kailangan niya itong tulungan. Umupo sa gilid ng sugatan si Eric. Amoy na amoy niya ang bulok na laman at parang babaliktad ang kanyang sikmura. Tinabunan pa niya ang ilong at marahang dinampi ang kanyang palad sa bisig ng lalaking yon. Saglit lamang yon at tila nagbalik siya sa ulirat. Yun bang parang nananaginip lamang at bigla na lang nagkamalay. Paano ba naman kasi? Matapos niyang bumitaw doon sa lalaki, ay doon pa siya nakaramdam ng takot. Kamuntikan pang matumba si Eric. Kaagad itong nag-ayang umuwi. Pero habang papalayo'y sinisipat niya yung lalaking yon. Nga pala, konting impormasyon lang. Nalaman ko na ang waiting shed pala na yun ay tagpuan ng mga taong taga-bukid. Yun bang may ihahatid na patay tapos doon binabasbasan bago ilibing? Gaya ng nabanggit ko na kwento, malapit lamang yon sa may sementeryo. Yung mga taong doon ay nasa waiting shed ay tila ba magkapamilya. Siguro'y inaantay na lamang nila na mamatay ang kaanak nilang yon. Hindi kumikibo si Eric habang binabagtas ang daan pa uwi. Panay siya isip kung bakit niya ginawa yon. Sumausaw pa itong si Tado at ang sabi ay para daw baliw si Eric. Hindi man lamang nandiri doon sa lalaki pero hindi na nga makapagsalita si Eric nun. Hanggang sa makarating sa bahay ay tulala pa rin ito. Hindi na nga ito bumati at nakapagmano sa tatay niya at sa kanyang ina. Sa halip ay dumiretso ang bata patungo sa silid nito. Nagtanong pa ang kanyang tatay Jason kay Tado kung nag-away ba sila pero umiling namang ang bata at sinabing hindi. Binahagi niya din sa mga magulang ni Eric ang ginawa ni Eric dun sa lalaking yon. Dito ay napagalitan silang dalawa. Huwag umanong lalapit sa mga taong hindi kilala. Kinausap si Eric ng kanyang tatay. Kinamusta? At bakit umano ang lakas ng loob makialam doon sa taong malapit ng mamatay? Wala lang tay. Naawa lang ako sa kanya. May masama po ba doon? Bungad ng bata na yon. Hindi niya sinabi na may nangyaring kakaiba. Hindi mapakali si Eric. Nagmukmuk ito sa kanyang silid at patuloy na binabagabag sa nangyari. Bakit siya nakakarinig ng boses at parang hindi niya kontrolado ang kanyang sarili? Kahit daw sa murang edad, alam niya ang tama at mali, maging ang totoo at hindi. Pero sa pagkakataong yon ay hindi talaga siya makapaniwala. Hindi na nga siya nakapagbihis ng damit papabahay. Hindi din siya nakisabay ng hapunan. Hinatidan lamang siya ng pagkain nun. Ang nanay Imelda at tatay Jason ay nag-uusap sa labas at rinig na rinig ito ni Eric at nag-aalala mga ito sa kanya. Lalo't kaagad pumasok sa isip ng tatay ni Jason ang naganap noong nakaraang araw. Yung nangyaring parang naengkanto sila ni Tado. Huwag umano munang papasukin si Eric sa eskwela kinabukasan. Ipapatingin muna daw ito sa Binisaya. Ang Binisayang ito ay yung mananambal o albularyo sa tipikal na tawag. Nang gabing yon, napili ni Tatay Jason na puntahan ng kilalang albularyo.
Tagabubong ang albularyo. Pangalan ng lugar ito sa bukid ng Bindoy. Ang pangalan ng albularyo ay itago na lamang nating Kikoy. Sumalangit nawa. Matagal na kasing yumao ang albularyong yon. Pero ayon sa kwento-kwento ay napakagaling umano ng albularyo. Naganap ng masasakyang habal si Tatay Jason. Maswerte namang nakahanap sa kabila ng gabi na. Ayon kay Eric ay kinakausap umano siya ng kanyang ina pero hindi niya ito kinikibuan. Wala din kasi itong masabi. Baka isipin pang nababaliw na siya. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang may sumambit na tao sa labas ng bahay nun. Sinilip ito ni Nanay Imelda. Sa inaakalang baka kapitbahay lang. Pero ang bubungad sa kanya ay isang matandang babae. Hindi niya ito kilala pero bilang respeto, binati yon ng Nanay Imelda. Nagtanong kung anong sadya hanggang sa nagulat na lamang ang nanay dahil ang sabi ng matanda. Ang nanay niya daw ang hinahanap nito. Nagtanong naman si Nanay Imelda kung bakit at sa mga sandaling ito. Nakasilip din si Eric sa may bintana. Nagtataka kung bakit hinahanap siya. Hanggang sa magsalita ang matandang yon. Taga nalundan umano siya. Magpapasalamat umano siya sa anak nito. Yung pasyente niya kasi umano na may taning na ang buhay nun. Mahirap ipaliwanag ang sinapit niya pero bigla na lamang itong umuwi na magaling na. Yung sugat niya bagamat naroroon pa rin pero hindi na ito namamaga pa. At masiglang masigla na rin umano yung pasyente na yon. Saglit umanong napatigil sa paghinga si Eric. Kung hindi siya nagkakamali, ang nabanggit ng matandang ito ay yung hinawakan niyang putol ang paa. Napapailing si Eric pero hindi siya kumbinsido. Pinakit naman ng Nanay Imelda ang matanda. Nagpakilala ito sa pangalang Luisa. Ang totoong sadya niya umano maliban sa pagpapasalamat. Gusto niyang malaman kung ano ba ang meron sa bata. Ayon kasi sa mga kapatid noong pasyente, hinawakan lamang daw sa bisig yung sugatan. Tapos noong umalis na ang bata ay naglabasan umano ang napakaraming uod sa paa. Lahat ng uod umano na yon ay patay na. Tumagas pa ang nana na waribay pumutok ang sugat nun. Tapos ay naging masigla ang mukha ng pasyente. Nakakapagsalita na umano ito at paghawak pa nila ay wala na yung lagnat. Ilang saglit pa matapos noon, yung sugat nito ay natuyo. Takang-taka yung magkakapatid na para umanong nilaso ng mga uod. Animoy alikabok na naglalaglagan sa dami. Bigla na lamang umanong naglaho ang mga uod na yon. Dito din pinaliwanag ni Aling Luisa na binarang umano yon at napakahirap gamutin. Kinakailang harapin ang bumarang pero hindi niya alam kung saan nakatira at hindi din niya makuha sa pagtatawas ang lugar nito. Maging ang prosesong pantok ay ginawa na niya. Pagpako ito na ipinatatawag ang kaluluwa ng mambabarang. Nakanganga lamang si Nanay Imelda ng mga sandaling yon. Makikitang wala itong naiintindihan. Maya-maya pa, nagtanong si Nanay Imelda kung paano natunto ng bahay nila. Kung taga-bukid ang matanda at hindi nila kilala. Imposibleng sa ganoon kadaling oras ay malalaman ang kinaroroonan ng bahay nila noon. Ayon dito, may nakakita umanong iba doon at ayon sa kapatid ng pasyente, nagtanong sila kung saan nakatira itong si Eric. Mabuti na lamang at kilala ito dahil madalas tumambay sa grandstand. Itinuro na anak nga ito ni Imelda. Tumango naman si Nanay Imelda at napag-isip-isip nito na posibleng ang matunto ng bahay nila. Sa oras na magtanong-tanong ang matanda doon sa poblasyon. Ikaw na ba ang batang yun, Dong? Tanong ng matanda kay Eric noon.
Hindi alam ni Eric kung tutugon ba siya o hindi. Natatakot kasi siya sa matanda. Para bang aswang umano ang itsura. Buhaghag ang buhok tapos madumi ang ngipin. Parang mahilig itong manganga. "Anak, tinatanong ka, ano na? Ikaw ba yon?" Sambit ng kanyang ina. "Hinawakan ko lang naman po. Wala naman kakaiba ron. Ano bang meron kapag hinawakan lang?" Tugon naman ni Eric nun. Biglang ngumisi ang matanda. Ang sabi, may tahas umano ang bata. Tahas na pwedeng maging albularyo balang araw. Kung maitatanong niyo kung ano ba itong tahas, misyon ito na siyang ipinagkaloob sa isang tao galing sa basbas ng ama o hindi naman kaya basbas ng mga mabubuting engkanto. Pero isa lamang din ang punot dulo nun. Walang iba kundi ang ama at ito ang sinasamba ng mga tao. Parang wala sa sarili si Nanay Imelda. Halatang naguguluhan at kinulit niya ng tanong si Eric. Alam daw ba nito ang nangyayari at tinanong din kung may nililihim ba ang batang yon. Sa hinala ni Eric ay marahil dahil ito sa bumulong sa kanya kanina pero malaking katanungan kung bakit. Hanggang sa naisip niya ang nakuha niyang itlog. Gusto niyang sabihin pero nag-aalangan si Eric nun. Minabuti niyang itanggi na lamang at sinabing wala naman siyang ginawang kakaiba. Bumalik sa silid si Eric, bit-bit ang agam-agam. Samantalang nag-usap naman si Nanay Imelda at Aling Luisa. Naririnig lamang ni Eric ang pinag-uusapan. Binanggit ng Nanay Imelda na kasalukuyan umanong kumukuha ng albularyo ang kanyang asawa para ipatingin itong anak nila. Kinuwento din ang lahat base sa nangyari kahapon. Bagamat hindi detalyado, pero ito ay patungkol sa baka. Baka na engkanto si Eric. Hindi ko makausap ng matino yung anak ko. Kanina pa yan. Ayaw lumabas ng silid. Albularyo ka din po ba? Tanong ng Nanay Imelda. Ang sagot ng matanda ay literal na albularyo siya. Nasabi nga niya na pasyente niya yung pinagaling ng bata nun. Dagdag pa ni Aling Luisa. Naingkanto umano ang bata kahapon at maaaring may nakuha si Eric. Ayon pa dito, kailangan niyang malaman para kahit papano'y magkaroon siya ng idea kung bakit gumaling ang pasyente niya. Sa pagpapatuloy ng matanda, kung naghanap man umano sila ng albularyo para ipasuri ang bata, bakit hindi na lamang daw siya? Total ay naroroon naman siya sa bahay nila. Ayun nga din po yung naisip ko. Kaso ayaw naman magsalita ng anak ko. Nakita mo namang tumalikod lang ang pumasok sa silid niya eh. Ganito na lamang po. Kapag hindi nakakuha ng albularyo ang asawa ko, ikaw na lang po, Aling Luisa. Kinakaba na si Eric ng mga sandaling yon sa mungkahi ng kanyang ina. Tiyak na hindi niya matatanggihan ang kanyang mga magulang kapag nangyari yon. Magagalit kasi ang tatay niya kapag nagmatigas pa ito. Ilang oras din ang pag-uusap ni Nanay Imelda at Aling Luisa. Hanggang sa dumating na si Tatay Jason. Kasama nito si Kikoy. Nagkatitigan pa si Aling Luisa at Kikoy na parabang magkakilala sa isa't isa dahil kapwa nakangisi ito. Hindi nga nagkamali. Animoy sinadya ng tadhana. Dahil mag-aaral pala ni Aling Luisa itong si Kikoy. Nag-usap ang dalawa at nagkamustahan pa. Ang sabi pa ni Kikoy ay hindi na dapat siya kinakailangan dahil may mas bihasa na sa kanya at nagkusang loob pa itong pumunta sa lugar. Hindi naman nakapagsalita si Tatay Jason noon, habang si Nanay Imelda naman ay tinawag si Eric. Ayaw lumabas ng paslit. Ang sabi pa ni Kikoy, iba umano ang nararamdaman niya sa bahay. Para umanong pinamamahayan ng laman lupa.
Sinabi naman ni Aling Luisa na akala niya ay siya lamang ang nakakaramdam. Kumpirmado. Ang anak umano nila ay naingkanto nun. At katunayan ay kasama niya ang engkanto sa bahay na yon. Dagdag nito, hindi niya sinabi kaagad kay Nanay Imelda kanina gawa ng tingin niya ay hindi pa oras pero sisimulan na umano nila ang pagsuri sa bata. Dapat nilang malaman ng lahat. Ang engkantong namamahay, may presensya umano ito ng araya. Ang araya ay isa sa pinakamalakas na uri ng manglamang lupa. At tipikal na tawag dito, diwata umano. Maaaring kasama ito o katabi ni Eric noon. Nang marinig ng bata ang pag-uusap sa may labas, nangilabot si Eric. Kung kaya't nagdudumali itong lumabas, napilitang magtungo ni Eric sa may sala. Naupo ito sa mahabang upuang antigo at halatang balisanon. Nagtanong siya kung totoo bang kasama niya ang engkanto. Huwag umano siyang bibiruin gawa ng natatakot na siya noon. Walang biro sa mga kababalagan, iho. Kasama mo ang engkanto at hindi man namin nakikita. Pero nasa tabi mo ito. Hindi ba, Kikoy? Sambit ni Aling Luisa. Ito pala ang bata. Abay, oo naman. Dong, huwag kang matakot. Dapat nga'y maging panatag ka. Naninibago ka lang siguro pero may tahas ka na. Paano ba nagkaroon ng batang to? Imelda at Jason, pwede bang maging bukas tayo sa kakaibang talakayin? Maaari kasing hindi kayo maniwala, lalo na ang matutuklasan nyo ngayon. Hindi pang karaniwan. Magaan din sa amin ang pagbahagi dahil may paniniwala kayo. Ayos lamang ba? Pungkahi ni Kikoy. Tumango at parang sumang-ayon din si Aling Luisa. Sabi naman ni Tatay Jason, kaya nga niya pinuntahan ang albularyo dahil para malaman ang totoo. Higit pa sa kababalagan nito, Jason, malalim na talakayin ito. Napakaselan. Dagdag ni Kikoy. Matapos noon ay wala nang tumpik-tumpik pa. Lumapit si Kikoy sa bata at ayon kay Eric. Tinilaan do nito ang daliri. Ipinahid sa kanyang noo. At habang nangyayari yon, nag-uusap si Aling Luisa at Kikoy. Ang sabi ni Kikoy ay sobrang lakas umano ng karga ng katawan ni Eric. Ngayon pa lamang umano siya nakakaramdam ng ibang klaseng tahas nun. Mainit ito at isang pahiwatig na mabuting engkanto ang gumagabay sa batang yon. Ayon naman kay Aling Luisa, tama si Kikoy, sapagkat ang engkanto umano, ang presensya nito ay dalawang uri. Malamig at mainit. Kapag mainit ay mabuti pero kapag malamig, alam na. Para bang naisipadinig ni Aling Luisa ang kaibahan para malaman ng pamilyang lahat. Paano ba naman kasi hanggang sa espiritu at aswang nabanggit din ni Aling Luisa. Iba umano ang espiritu, malamig at nakakapanindig balahibo, pero hindi mo alam kung masama o hindi. Kapag aswang naman ay parang may paparating na ulan, maalinsangan. Habang nagkikwento ang matanda ay nakangisi lamang si Kikoy. Kinakapa-kapa nito ang kamay ni Eric. Para ba umanong hinihilot siya? Tensyonado naman ang mga magulang ni Eric noon. Hanggang sa maya-maya pa, nag-usap muli si Kikoy at Aling Luisa. Dito nakikita ng bata na para bang sobrang mangha ni Kikoy. Narinig pa niya na trabungko umano ang tangan niya. Walang alam si Eric na ang nakuhang gamit nito ay isang bertud. Narinig ni Eric yon. Kaagad niyang naisip ang itlog. Dito'y napasabat si Eric. Ang sabi ay hindi naman trabungko ang kanyang nakuha. Itlog umano ito ng pagong. Dahil ang trabungko umano, gagamba ito na merong sungay sa may likuran.
Humagalpak ng pagtawa si Kikoy na para bang aliw na aliw ito sa kanya. Kumunot naman ang mukha ni Eric at giniit niyang hindi talaga trabungko ang kanyang nakuha. Dito ay napilitang ipakita ng bata ang kanyang nakuha noon. Nanlaki umano ang mga mata ng dalawang manggagamot. Napatakip pa ng bibig si Aling Luisa na wari ba'y nakakita ng sobrang nakakatakot na bagay. Sabi ko na nga ba't trabungko eh. Tama Aling Luisa ano? Bumigay din ang bata dong. Ang trabungko dong Berto diyan. Hindi gagamba. Nakakaloko ka. Sa bagay, wala ka pang masyadong alam sa mga mutya. Wika ni Kikoy. Tumabito sa kinauupuan ni Eric. Tinatapik ang kanyang likuran habang nakangisi nun. Ayon kay Kikoy ay alagaan umano ni Eric ang trabungko. Napagkamalan niya lang na itlog ito dahil nakatabi sa mismong itlog ng pagong. Pinaliwanag ni Kikoy kung saan galing at papano nagkaroon ng trabungko. Karamihan umano sa mga ito ay nagmumula sa ahas. Ito yung ahas na nangingitlog pero bato ang lumabas. Itlog din naman daw ng pagong ang hawak ni Eric at isang uri ng trabungko na namumukod tangi. Ang kaibahan, hindi katulad ng tipikal na trabungko. Hawak ni Eric noon ay ginagabayan ng isang diwata. Isa lamang ang ibig sabihin. Mahalaga ang gamit at hindi ito pwedeng mapasa kamay ng isang masamang tao. Dito na isiniwalat ni Eric na nakuha niyang itlog sa ilalim ng kawayan. At pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang naglaho. Hindi niya namalayan kaagad. Dito niya na napansin na hindi niya nakikita ang sarili noong naghugas na siya ng kamay. Habang sinasalaysay ni Eric ang naranasan niya, nakakunot ang mga mukha ni Aling Luisa at ni Kikoy. Lalo na nang sabihin nitong, hindi ko alam kung bakit ko po nagawa yun. Ang totoo, papauwi na talaga kami ni Tado eh. Kaso ewan ko ba, parang sinasapian ako. Kinuha ko po ito. Itong trabungko. Pagkatapos nun nakarinig na ako ng boses ng babae. Siya po yung nagsabi na hawakan ko yung taong putol yung paa. Matapos marinig ni Kikoy ang sinabi ni Eric, tumingin ito kay Aling Luisa habang tumatango. Nakikipag-ugnayan umano kay Eric ang diwata. Kung ano ang sinasabi nito ay dapat gawin ni Eric. Gabay ni Eric ang diwata at saan man siya magtungo hanggang dala niya ang trabungko. Naroon din ang diwatang yon. Dagdag pa ni Kikoy, kapag may gustong itanong si Eric ay lumapit lamang daw alinman sa kanila ni Aling Luisa. Si Aling Luisa ay malayo ang tirahan pero maraming nakakakilala dito kaya madali lamang matunto ng bahay. Ayon kay Mang Kikoy ay yun lamang umano ang sadya niya. Ayos lang naman pala. Malaki ang posibilidad na magiging isang manggagamot umano balang araw itong si Eric. Pero pinaalalahanan siya na unahin niya muna ang pag-aaral. Isa pang dapat niyang gawin ay huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao. Maliban na lamang sa mga magulang niya at sa kanilang dalawang manggagamot. Gaano man kalapit ang isang tao o kasundo ay huwag ipagsasabi ang lihim. Dapat daw intindihin yung maigi ni Eric. Huwag na huwag magpapakumpiyansa. Huwag gagamitin ng birtud ng wala sa oras. Nagtanong naman si Eric kung anong gagawin niya. Ang sabi naman ni Kikoy, magpanggap lamang ng normal kahit hindi naman daw normal si Eric. Hindi nagtagal, kinausap naman ng dalawang albularyo ang mga magulang ni Eric noon. Sinabihan nila mga itong bantay ng bata. Obserbahan ang kinikilos at pakinggan ang reklamo. Huwag din umano basta kakausap ng mga taong mapapadpad na lamang bigla sa lugar nila. Baka umano ang mga taong yon ay merong interes sa bata. Nagtanong pa si Nanay Imelda kung anong gagawin bukod pa doon. Baka umano magpakita sa kanila mismong diwata.
Sumabat naman dito si Aling Luisa. Hindi umano magpapakita ang diwata sa ibang tao, maliban na lamang kapag ginusto nito. Mas mabuti umano na magtanong na lamang lagi sa kanila para maobserba nila ang kalagayan ng bata. Sa ngayon kasi, nagtataka lamang si Aling Luisa. Ganoon na lamang kasi kadaling nakuha ang bertud. Gawa ng dapat ay may pagdadaan ng pagsubok ang bata. Yun kasi ang tipikal na nangyari sa mga nakakakuha ng mutya. Kaya nag-aalala din si Aling Luisa na baka may mangyari dito na hindi nila mapaghandaan. Tumango naman si Kikoy at sumang-ayon nito. Dagdag pa ni Kikoy, total ang mas malapit naman daw ay siya. Siya na lamang ang puntahan o hindi naman kaya ay lingguhan niyang bibisitahin si Eric nun. Baka kasi mangyari ang subok anumang araw. Basta walang eksaktong detalye sa kung anong subok. Pwedeng dumaan si Eric daw sa bingit ng kamatayan. Ito ay subok sa katatagan ng katawan dahil napasakamay na nga daw ng bata ang gamit. At ito ang posibleng mangyari. Magtiwala lamang tayo sa Ama. Alam kong may dahilan kung bakit siya yung napagkalooban ng bertud. Hindi ito nagkataon lang, kundi itinadhana talaga. Wika ni Kikoy. Ilang saglit lamang ay nagpaalam na ang mga albularyo. Si Aling Luisa, may kamag-anak naman sa sentro kaya doon na lamang ito magpapalipas ng gabi. Si Kikoy naman ay pinatid ni Tatay Jason. Hindi na panatag ang mga magulang ni Eric. Sobrang nag-aalala ang mga ito. Bagamat nakakamangha ang pangyayari pero hindi maiiwasang mangamba. Lalo na sa narinig na dadaan ang bata sa pagsubok. Sumunod na araw ay wala namang nakitang kakaiba sa katawan ng bata. Maliban na lamang sa ikinikilos nitong parang naaasiwa. Sa mga sumunod na araw ay hindi na makikitang magkasama si Tado at Eric noon. Hindi kasi nagmimintis na hindi sila magkasama. Kaso naiilang na si Eric kay Tado. Ito namang si Tado ay hindi nagmimintis ng pagbisita pero hindi lumalabas ng silid si Eric. Nagsumbong pa si Tado na hindi na daw sila nagkakasabay sa pag-uwi at patungo sa may eskwelahan. Pinapauna daw kasi ni Eric si Tado. Wala namang alam si Tado kung anong problema. Ang sabi naman ni Tatay Jason ay baka natakot lamang si Eric dahil naipatingin nila ito sa albularyo. Naingkanto daw pero mabuti na lamang at hindi nabati nun. Pero sa oras na maglalabas sa mano ng bahay ay baka dalawin nga ito ng engkanto. Kumbaga, ginawan na lamang ng istorya ni Tatay Jason nang sa gayon ay pati si Tado ay matakot na rin. Lalo't kasama pa sila ni Eric noong nangunguha sila ng pagunga.